Welcome sa Hindi Masyadong Late After Service Fellowship. Episode 36! 36, yeah! 37 na ba? 37 na. 37. Okay, so welcome sa ating bagong episode at meron tayong bagong katanungan. Ang katanungan natin ngayon ay, bakit umiyak ang aming kasama? Ba na yung tanong? Ako po pala si Brother Michael. Ako nga pala, si Brother Joseph. Ako po si Brother John. Ako po si Sister Lenlen. At ako si Brother God. Yes! Okay, so tapos na po yung worship service namin at kami po ngayon ay share ng aming mga naintindihan, naunawaan, and at the same time para po matuto rin. Pero bago po ang lahat, may nangyari po. Yes, very Meron pong isang kapatiran namin ng namatayan. Hindi, joke lang po. Ano ba ang nangyari, Sister Lenlen? Sino ba yun? Ikaw. Bigla po kasi siyang, yung mic ba? bigla po siyang umiyak. Secret. Bakit? Hindi ko po namin alam. Sinabi lang namin na, hala, regular ka na. Bigla po siyang umiyak. So bago tayo mag-start ng gawain, ano bang nangyayari sa iyo, kapatid? Basta ang buhay ka naman. Kumusta ang buhay pa rin ng palataya? I also. Last question. Umiyak mo siya. Anong nangyari sa atin? Diba? Hapit mo yung mic. For me kasi parang Wala pa. parang normal na sa akin yung ganito. Normal na po siyang iyakin. So, understandable. Walang problema. Siyempre, tao lang. Student, anak, Meron kang estudyanteng anak? Hindi, I mean, Yung roles daw meron isang estudyante. Oo. Bilang isang anak, bilang isang member ng church. Dumadaan din sa buhay ko yung ano ba? Naguguluhan, nangihina. That's why, naiyak ako. So, dahil doon, parang wala akong problema eh. Kala mo, yung paano Bagad ka? Well, so, yun nga eh. Lahat naman tayo nararanasan yun, pero why the tears? Why the tears? Why the tears? Diba? Mabigat daw eh. Why not it? Kasi diba parang, for me kung ganyan na nararamdaman mo, hindi ba dapat kanina ka umiyak? Kasi kanina pa worship service namin. So, like parang yun lang yung mindset ko. Diba? But now? Bakit now? Bakit now? Oh, bakit ngayon ka parang, Parang hindi ko to yung na-bless sa sinabi ko. Title pa naman kanina, Be Alive. yung po, Namatayan. yung po title ng worship service namin, yung half ng worship service, Be Alive in Christ. So, bago po namin pag-usapan yan, why do you cry in Christ? Bagong topic. Tears of joy. Tears of joy. Tears of joy ba yan? Tears of ano? joy. Diba? Like ano ba, hindi mo na ba kaya? Kaya ka ba umiiyak dahil hindi mo na kaya? Hindi naman ako naiyak sa hindi ko kaya. So, yun nga eh. Naguguluhan lang ako. Sa mundo. Hmm. Saan ka naguguluhan? Ano nangyayari? Sa mundo. Sa
Sa window. Sabi na ba yung sound control kasi? Oh, bakit ka naman naguguluhan, ate? Di mo alam kung bakit ka naguguluhan. Hospital na yan. Paano mo nasabi naguguluhan? Di may reason kasi yan eh. Imposible talaga na parang, Iyak ka alam lang mo yun. ng Oo. mahirap yun. Ganun kasi ako eh. Ha? May reason yan. Take your time. Meron tayong 2 hours para Hindi, seryoso. Madami pa tayong oras. mababa pa yung oras natin dyan. Pati nag-play. Kasi, tingnan mo, isipin mo, like, out of nowhere na lang, bigla ka na lang na luha, diba? Meron yung reason kung bakit. Wala namang reason na iiyak ka na walang reason eh. So, meron talagang reason kung bakit. Try mo lang isipin kung ano yun. Kasi sabi mo kanina, naguguluhan ka. Maybe ngayon, confused ka, bakit ka umiyak? Diba? Pero try mo isipin kung ano yun. Ang weird. Parang sinasabihin mong baliw ka na yan. Oo nga, ayun na rin yun. Pati sabi mong filtered na baliw ka yun. Oo nga, ayun na rin yun. Naka-filtered lang yung word Maganda pa ng delivery mo eh. Tama. Doon lang pala pupunta. Oo, doon lang yan. Mahaba eh, pero straight to the point na yung sabi ko din. Pero, yun nga. Kung bakit ka umiyak. Di ba? Malungkot ka pa rin I ngayon. think, yung pag-iyak ko, it's ano, Ano? a feeling. Feeling. Off. Sure. Emotion. Okay. Ako din naman, umiyak din naman ako. Ako rin, nung February 13, Wow. naalala ko yun. Umiyak din naman. Ako, umiyak din ako ng ano. Pero umiyak ako may dahilan. yun. Pero ayun, okay ka na. Dapat maging okay. Kasi ano eh, sabi sa science, nakakaginhawa ang ano, tears. So pagtapos mo umiyak, dapat medyo relief ka na. Ano, guminhawa ba? Guminhawa ba? Para sabihin natin, Paano? Oh, di ba? So kahit maganda rin 'yun. Kaya ano eh, may reason ng pag-iyak eh. So pag umiyak ka, ano siya, Ang coping- kumbaga, coping mechanism. Hindi ko alam yung tamang term doon. Pero alam ko may nire-release yun eh para yun nga para umano yung pakiramdam mo, gumaan, gumaan nga. guminhawa, 'di ba? So pwede tayo mag-start. Okay. Sige, dahil masyadong emotional yung episode natin. Ikaw na mag-lead ng prayer natin. Ikakat ba yun, sir? Cut ba namin? Hindi ko alam eh. Please, cut. Tignan na lang natin po. Mag-comment po kayo kung ikakat. Vote. Gagawa po kami ng poll mamaya. Panood niyo po muna yung video pag ika-cut or hindi. Napanood na yun. Sige, Stellan, gusto mo na yung prayer? Tayo po manalangin. Maraming salamat po, Panginoon sa lahat. Salamat po, Ama, sa pagkakataon na po na muli niyo kaming pinagkais po itong muling pag-aralan at tanggapin ng mga iyong sasabi. We pray, Lord, naman ikaw magtagumpay, Panginoon, ng gawain nito at naway ang iyong banal na spirito, Panginoon, na may siyang tumulong sa amin naman mula sa inyong mga salita. At inaangkin namin, Panginoon, na makatagumpayan ng iyong mga salita para na, Panginoon, naman sa aming parampalataya. Ito lang po ang mga aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Umpisa na muna. Sige po. May guest tayo ulit. Si Brad. Hi. Gas pa rin ba yan? Joseph. Guess pa rin. Ewan ko eh, mukhang gusto mag-regular. Kaya ako, baka umiyak rin ako eh. Baka umiyak rin ako. Parang ano eh, ganito yung nangyari sa isa natin eh. Oo na. Pero let's see kung ano mangyari. So, Brother Joseph, maaaring bang share sa amin kung ano yung Sure. message ng Friday. Okay,
If napanood nyo yung live natin nung nakarang Friday, let us start with Revelations chapter 19, verse 7 hanggang 9. Okay. Kung nahanap nyo na po, ako na po magbabasa. Tayo manggagalak at tayo mangsasayang mainam at siyang ating luwalhatiin, sapagkat dumating ang pagkakasal ng kaldero at ang kanyang asawan ay nahanda na. At sa kanya ay ipinagkaloob na damta ng kanyang sarili na mahalagang lino, makintab at tunay, sapagkat ang mahalagang lino ay siyang mga matuwid na gawa ng mga banal. At sinasabi niya sa akin, isulat mo, mapapalad ang mga inayayahan sa paghapon sa kasalan ng kordero. At sinasabi niya sa akin, ang mga ito ay siyang tunay na mga salita ng Diyos. Amen. Dito sa pinag-aralan namin this Friday is, it was all about this having a relationship with God, na tayo yung ikakasal kay God. Most of the people interpret this as a way na, so lahat ng mga tao is ikakasal kay God. True, pero yung mga chosen few lang. And those chosen few are those na tinawag ni God. Now, let's us go to Romans chapter 8, verse 28. Romans chapter 8, verse 28. Okay, babasahin ko po. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikakabuti ng nagsisiibig sa Diyos. Sa mga tuwid, bagay niyaong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Amen. Katulad ng kanina, tayo ay ikakasal sa Diyos. Pero yung mga ikakasal na yun ay yung mga itinawag ng Diyos. At sino yung mga tinawag ng Diyos na to? Yung gumagawa ng kanyang mga mabuting gawa. Yun yung mga pwedeng ikasal sa Diyos. Ngayon, nagpo-fall tayo dito sa impression or this thought na, so if I do good things, baka pwede ako makapunta sa heaven. If I do this good moral na mga bagay, baka pwede ako itawag sa heaven. Pero, the thing is kasi, yun yung what we know in our own knowledge. Yun yung mga things na naisip natin na ito dapat yung gawin natin para makapunta tayo o pwede tayo ikasal sa heaven. Pero the thing is kasi, hindi lang ang na-interpret kasi ng mga people is yun yung only, not yung only way, pero one of the ways para maka-enter, makasama sa kasal na yun. Pero one of the things dapat is if we truly follow Christ talaga, if we truly obey to Him, we can be one with Him, which is yung mga ikakasal sa Kanya. If we were to go to Ephesians chapter 5, verse 31, babasahin ko po. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa. At ang dalawa ay magiging isang langan. Amen. As we know na Jesus Christ, His Father, is God. And tayo dito yung tinutukoy na magiging bride. Okay? It is talking about na we will become one with Him. If we were to continue reading it to verse 32, nakasabi dito na ang hiwagang ito ay dakila. Datapwat sinasalita ko ang tungkol kay Kristo at tungkol sa iglesia. Sinasabi daw dito, tungkol kay Kristo at tungkol sa iglesia. Sino ba yung iglesia na yun? Tayo. Okay? Now, dito sa buong pinag-aralan namin, it was talking about marriage with Christ. Okay? It was talking about marriage with Christ in a way na most people did expect it in a way na parang, paano ba to? Katulad sa kasal dito sa ating mundo, which is true. Pwede natin yun i-compare dito, which is lahat tayo nandito, if ever nakapunta kayo sa kasal, makikita natin na yung kasal is one of the most best day para sa dalawang partners So, na yun. ikaw ba nakapunta ka na sa kasal? Malapit ka na ba? Munti ka na. Pero, nakita ko sa, Hindi ka pa, kahit ngayon, di ba? never ako nakapunta, Never ako nakapunta. Kahit nga yung kasal nila, sir. Never ako nakapunta sa kasal. Pero what I could see, and from what I could
learn from other people na kinasal, ang sagot nila is, yung kasal is one of the best moments sa buhay nila. Like, ito, tanong ko sa inyo, sir. Ay, testimony. Para sa iyo, yung kinasal ka, sir, sa asawa mo ngayon, ano yung naramdaman mo sa day na yun? Siyempre, andito yung asawa ko, maganda sabihin ko, di ba? Masayang masaya ako. Naiyak nga ako nun. Naiyak ako nun. Kahit na parang sarcastic yung tono, yung pagkain mo nanalita, totoo yun, okay? Totoo yun. Na sa both partners na to, sa dalawang partners na to, both of them, they feel this joy, this exaggerated na naramdaman nila sa puso nila na, grabe, ito na pala yung day na, finally, I could be one with this person na whom I've loved. So, pwede natin siya i-compare dito, na tayo, dapat magalak rin tayo. Kaya if katulad ng una nating binasa na nakasabi doon sa Revelations, diba, na we should be glad and rejoice. Hindi lang dapat na isipin natin na, ikakasal ako sa Diyos. Kasi ano yan? Kasi yun yung way na pwede ako mapunta na be connected with Him. Pero we should also have this heart na excitement, this joy. Katulad ng kung paano kinakasal yung mga kinakasal dito sa mundo, dapat magkaroon din tayo ng ganung klaseng joy. Dapat ganun yung puso natin na we must also seek heaven sa ganung klaseng pamaraan na hindi lang dapat ako pupunta sa heaven. Dapat nagkakaroon tayo ng damdamin na kasi pupunta ako sa heaven, ibig sabihin nun, ikakasal ako. Dapat magkaroon ako ng joy nito na gusto ko pumunta sa heaven kasi ikakasal ako. Gusto ko yung gantong klaseng joy kasi makakasama ko si Lord. We will be one. Yun. So, if dito sa babasahin natin sa Ephesians chapter 1 verse 4. Ephesians chapter 1 verse 4. Okay, babasahin ko po. Nakasabi dito, ayon sa pagkapili niya sa atin, sa kanyang bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo'y maging banal at mga walang dungi sa harapan niya sa pag-ibig. Amen. Nakasabi daw dito na kahit ba sa before the start of the foundation of the world, ay meron na, pinili na tayo ng Panginoon. Meron na tayong agad purpose, and that purpose is what? To be His bride. Maging one with Him. Ang magiging question lang sa atin is, can we truly follow? Can we truly obey Him? Kasi yun lang yung only way para may pakasal tayo. Kasi, alam mo, dito sa mundo natin, hindi naman pwede na sabihin mo sa kasintahan mo na out of nowhere na magpakasal tayo. Pero wala naman siyang naramdaman this feeling sa'yo na Pero may kilala kong iba. pero wala naman siyang nararamdaman na Sinabi na lang, pakasal tayo. pero isipin mo ito, sasabihin mo yung sa kasintahan mo na, uy, magpakasal tayo. Pero sasabihin sa'yo namang kasama mo na, baka hindi nga niya maramdaman yung same thing about sa'yo, diba? Masasabi mo ba yung truly na parang sobrang ganda sa pakiramdam yun? Para sa akin, I think not. Kasi imagine mo, sasabihin mo sa isang person na yun na, mahal mo sila. Pero at the same time, parang sinabayan kayo na, ayaw kanyang pakasalan. Parang sasabi na parang, ayaw kanyang makasama, diba? Ayaw kanyang mahalin. Parang ganun yun eh. Yung ba yung naramdaman mo nung 13? Hindi kita kaya pakasalin. Hindi ko na-video guys, sorry. Basta going back sa sharing natin. Sobrang ganda talaga once na sinabihan ka, diba, ng Panginoon na, meron kang purpose. That is to be my bride. Maging one with me. Kaya yun yung things na feeling natin na we should really have this feeling of joy, of excitement. Pinili tayo kasi mahal niya tayo. Ngayon, mag-fall tayo sa under ng question na, mahal ba natin ang Panginoon? Kaya ba natin siya sundan? Kaya ba natin siya i-obey? Kasi kaya niya tayo mahalin. Kaya nga gusto niya tayong pakasalan, di ba? Pero yun yung magiging question sa atin naman. Kaya ba natin siyang mahalin truly? Kaya ba natin siyang mahalin fully? Kaya, I think for me, madami talaga mag-fulfill sa stage na to. Marami talaga. Kaya not everyone will be invited to that wedding, will be the one to be called that bride. Kaya, it is important for us talaga na we shouldn't separate talaga with Christ. Okay? Pagbabasahin natin ang Matthew chapter 9 verse 6 as our final verse. Matthew chapter 19
verse 6. Babasahin ko po. Kaya na hindi na sila dalawa, kundi isa lamang. Ang pinagpagsama nga ng Diyos ay huwag paghiwalayan ng tao. Before we ever set foot to know God, meron pa tayong own lives natin eh. Actually, till this day, meron pa rin tayong mga sarili nating pagdanasa na mga gusto nating gawin sa mga buhay natin. Pero once na next step na kasi tayo dito sa path ng pagpili sa ating Ama, meron na dapat tayong action na hindi dapat sa atin lang eh, pero dapat kay Lord na talaga. Pero, of course, tao tayo. Magkakaroon talaga tayo ng mga pagnanasa at pagdanais na we want to do things for ourselves. We want to do things na wala na sa within God's purpose sa atin. Kaya, yun yung magiging way para sa atin na mapapaseparate tayo. Kaya it's important for us na once na we've already decided to follow Christ, dapat wag na tayo makikipaghiwalay sa Kanya. Kasi, imagine mo, na pumunta ka sa isang relationship, pero ikaw rin pala magde-decide na mag-back out. Sobrang sakit nun. Diba? Sobrang sakit nun. Kasi ako, from own experience. Pero, going back sa topic natin, yun nga, ikaw nag-decide na pumasok sa relationship, pero ikaw rin pala magde-decide na, parang ayoko na. Hindi ba parang masakit yun sa isang side, diba? Imagine mo sa isang side na, iniisip na niya na, I think okay na tong na to. Parang decided na tong person na to para sa akin. Pero at the end, madi-disappointed sila. Kaya it's important for us na once we've entered this path na having a relationship with God, we mustn't separate. We mustn't separate. We must have this responsibility, this heart na gusto ko magpakasal dito sa aking Diyos. Gusto ko magpakasal sa Kanya. Tanong lang. So, yun nga eh. Palagay mo, bakit may mga tao through your sharing kasi, di ba? Ibig sabihin ba may mga tao talaga na si-separate sa Panginoon Jesus? Yes, meron talaga mga taong sa Diyos. Bakit kaya? For me, sa akin, from what I've experienced, actually, kahit sa akin, near experience na to, ever since nang nag-reach ako ng grade 11, 2025, nagkaroon ako this heart na parang gusto ko nang bumitaw. Parang gusto ko nang umalis sa gantong lifestyle na to. It was a really like new feeling for me kasi ever since paano ba sabihin? Ever since na gusto kong sumunod sa Panginoon, in that instant moment, pagkapasok ng senior high, nagkaroon ako ng heart ng ayaw ko na ituloy itong klaseng lifestyle. Gusto ko nang parang mabuhay sa sarili kong lifestyle. It's as if na ayaw ko na sumunod. Gusto ko na makipag-separate. Kasi parang Divorce ba? parang ganun. Parang sabi mo, sige, maganda yung word na yun. Divorce. Parang gusto ko na makipaghiwalay. Kasi the reason kung bakit gusto ko makipaghiwalay nun, kasi iniisip ko na ang daming responsibilities, ang daming hadlang sa buhay ko. Sa buhay ko. Okay? Sa buhay ko. Which is, yun yung lagi ko nasa isip. I want to focus something sa life ko. Kaya, doon sa sa moment na yun, I felt sa sarili ko na gusto ko na talaga mag-separate. Gusto ko na makipaghiwalay sa Diyos. Kasi nagkaroon ako ng isip na hadlang sa akin ng Diyos. Nagkaroon ako sa akin sa isip na, sa puso ko na distraction ng Diyos sa gusto ko, sa ninanais ko. KJ ba? KJ. Parang gano'n ako, tama. Parang KJ siya sa gusto ko mangyari. Kaya doon ko masasabi na, yes, merong mga instances na may mga tao talaga nakikipaghiwalay sa Diyos at gusto makipaghiwalay sa Diyos. So, yun. Gusto mo na tissue? Kala ko gusto tissue. May nangako sa'yo.
Di, parang ano kasi, di ba? Yun nga eh. It's really parang hard to imagine na parang we are doon pa lang sa ano eh, yung verse na sinabi mo eh, di ba? Whatever God has joined together, hindi na pwedeng i-separate. So it means we are already ano na eh. Actually parang married na eh. Married na. to Christ. Parang yun nga no, parang kung titingnan natin or isipan lang natin, anong may isip ng tao para humiwalay sa Diyos? If you believe that God is everything. Di ba? And I think yun nga eh. Hindi lang ikaw, maaring ako rin. Dumating din tayo sa punto na parang ayaw natin kasing magpasubmit. I think siguro yun yung tamang word eh. Ayaw natin magpasubmit. Kasi ang relationship natin sa Diyos, lalo na sa Panginoon Jesucristo, is husband and wife. Di ba? Lalo na kung babalik tayo sa Ephesians, di ba? Na kung saan sinabi nga doon, yung relationship ng husband and wife is a mystery which points towards Christ and the church, wherein Christ is the husband and church is the wife. And we know na sabi nga sa Ephesians, ano ang kailangan gawin ng wife? He needs to submit to his husband. And I think yun ang nagiging mahirap, especially sa world natin ngayon, di ba? Na ayaw natin magpasubmit. Di ba? Lalo na yun nga, kung masabi natin na yung mga gusto mo, yun na kumbaga, na hadlangan or ayaw ng Panginoon, masakit siya parang ganun sa atin. So, yun nga, unless na, I think yun din eh, isa rin sa, ewan ko kung may dadagdag kayo, I think isa rin sa problema kung bakit humihiwalay ang isang, or parang nagtatangka ng divorce ang isang mananampalataya kay Jesus Christ, is because hindi siya naniniwala talaga sa Panginoon. Yan, doubt. Nagkakaroon pa rin May siya parang, ng doubt. may parang, alam mo yun, na parang, kilala niya ang Panginoon, pero yung pagkakilala niya is hanggang doon lang. Like, doon lang. yun lang siya. Hindi niya alam na yun nga, na makapangyarihan ng Panginoon Jesus, diba? Niligtas siya tayo. Feeling ko yun eh. Tama. Kayo, Pero sa akin, ano eh, may same thought din ako, parang gano'n. Kasi base sa mga pinag-aaralan natin, sinabi already saved na. Diba? May mga tao or hindi natin kasi alam eh, kung sa atin eh, na tinawag na para maging asawa ni Lord. Pero alam mo yun, may confusion yun, bakit kaya gano'n? Diba? Parang, sabihin natin, it's unfair. But kung isipin natin, diba, kaya katulad ng kay Jeremiah na tinawag mo na ako nung sinapupunan ako ng aking ina. Ibig sabihin, parang they understand na bago pa sila panganak, kilala na sila ni Lord. So kung titignan natin, I think parang kilala na ni Lord lahat eh. Kaya nga kung isipin natin yung pinag-aralan kanina, parang kung tapos na kay Lord, ibig sabihin, kilala niya yung mga magmamahal kay Lord. Kasi parang yun nga eh. Ganoon ko rin agad yun eh. Parang hindi sila nininiwala sa kay Lord. Parang the reason kung bakit sila nakikipag-divorce, if you will understand, kasi dito sa world natin, di ba? If you will understand, we have reasons kasi pag nagme-marry tayo. Kunyari, yun nga, sinabi mo, parang iba rin kasi pag binigla ka na magpakasal tayo, na hindi ka ready. May mga ibang tao na minsan nga nare-reject sila kasi they don't want the responsibilities. But yung ibang tao, gusto nila magpakasal kasi, ayun nga eh, mahal nila yung tao na yun. Parang may reason. Ewan ko sa inyo kung dumating sa time nyo na parang, may reason ka para mahalin yung tao na yun. Kaya, whatever happens, parang mamahalin mo siya kasi may reason. I think ganoon din nangyayari sa our relationship to God. Kung saan, we forget kung gaano tayo kamahal ni Lord. Kaya dumadating sa point na
ayun nga, yung kanina, diba? Yung parang, mas we find things na mas maganda dito sa mundo na to. Kasi, it benefits us more eh. But, yung pag nakikita natin yung kay God, parang, yun nga, parang, ganyan na lang lagi, diba? Deny yourself na lang lagi. Diba? Saan naman yung para sa akin? Yun nga eh, ang hirap magpasubmit. But, ang hindi lang natin nakikita is like, parang, hindi natin nakikita yung love ni Lord, kaya ayaw natin magpasubmit. Nakikita natin yung fun sa mundo na. Kaya I think yun nga, parang kaya nakapag-divorce sila. Kasi parang hindi nila maunawaan yung love ni Lord. Yan. I think. Yung ito, curious lang ako. Total, February pa naman eh. Sige. Diba? Bakit maraming relationships ang hindi naantong sa marriage? Ang ganda. Kasi ang ganda na sabi mo eh. You love them for a reason. Pero I think isa lang naman ang reason eh. Si mahal mo sila eh. Kung bakit mo mahal eh. Diba, isa lang ang reason. Pakasal? Oo, kasi ayaw mo mahiwalay sa kanya, di ba? And I think, kaya maraming relationship ang hindi nagtatagal. Feeling ko, hindi yun ang reason eh. Na, They love them, pero to the point na yung reason that they love them is not to be with them. iba yan. Kasi tignan mo, kasi ngayon sa mga pinag-aaralan natin, di ba? Lalo na nung Friday, from the beginning pa lang, God already predestined us to be married with Him eh. So ibig sabihin, ang end goal talaga, marriage. Di ba? One flesh. Pero bakit parang, yun nga eh, bakit parang ang mga mananampalataya, ayaw. Di ba? They say they love God, pero bakit ayaw nilang makasama ang Panginoon? Kaya ayaw nilang magpakasal. Which is, I think, sumasalamin din yun eh. Sa relationships natin ngayon. Bakit may mga, sorry sa term may mga nagli-live-in. Yun ang hindi ko mag-gets eh. Ayun. Bakit Ba't live-in? kailangan ba? Di ba? Parang, diba, kung mag-live-in na rin kayo, why not get married? Not married, not Bakit get hindi kayo married. magano, di ba? Patingin mo yun, yun. Kasi, para sa akin, ano kaya yun? Parang hindi nila maintindihan. Hindi, ang sabi ng ibang tao daw parang alam na, understood na daw yun. Understood. From what yung yung iba, yung pagkaano nila sa live-in, Diba? wala daw sila pang kasal, ganun. Parang walang pangasal. Siguro maintindihan natin. Pero I think, palagay nyo ba, may ganong relationship din sa mananampalataya at sa Panginoon? I think so. Tingin nila live-in. Live-in. I think so. Siguro kasi, kung isipin mong live-in kayo, ang daling maghanap ng iba. Diba? Yun. Kasi you mentioned nung mga bata pa kami, yung nakasal kayo, may ring eh. It's like parang, sign, remembrance siya Identity ng... na sabihin natin may point na parang gusto mong mangulunya nga. But alam mo yun, just looking at the ring, makikita mo you're married eh. Eh sa pag-live-in, iba kasi. Parang may walang limit. Oo, parang rin eh, parang, ano pa lang tayo. Walang kadena nakalagay sa leg mo. No? Kasi iba pag marriage, kasi diba, kaya nga parang meaning ng Bible ng marriage, one body. Eh pag live-in, parang, two bodies nga. Ano? Two ba? Two bodies pa rin. Diba? Oo nga, no? Parang, ngayon ko lang din siya, parang, ganun ba ang mostly believers ba ngayon or Christians nowadays? Live-in partner si God. Live-in. No, parang ganun ang dating na parang, oo nga, no? I think so. Pero I think minsan siguro, diba, parang, minsan hindi rin kasi nagka-come into mind sa atin na, ay, husband ko pala si Jesus. Oh, ganun no. Yun na nga eh. Parang, Ay, nga, living nga. yun nga, di ba parang, maybe ang problem yun nga is lack of understanding ba? Pwede ba natin sabihin na
ang mga mananampalataya pa rin ngayon, hindi ba nila kilala na ang Panginoon ay kanilang asawa? I think. Kasi, Maybe isa sa factors, pero I isa think is- kasi kahit Hindi lang kanina sa- sinabi rin, di ba? Oo. Na wala sa desire natin na, alamin yung word of oh, God eh. so maliban sa lack of understanding, I think it's lack of caring sa word of God, ganun. Caring pati loving, ganun. I think so. Ikaw, kuya, kanina ka pa tahimik eh. Ano ba yung tinuro nung Nakalimutan, iniisip ako eh. Hindi na wala eh. diba? So, paano natin may connect to doon sa kanina worship service? Kanina. Diba? Sterling. Pwede, baka pwede na. Connected ba siya? Yung pinag-uusapan natin ng Friday sa ngayon. Siya, somehow. Kamusta pa rin si Ru? Ay nga. O, baka pwede nyo isingit sa mga ano natin. Kamusta nga pala ang yung mission Cebu? trip sa Cebu? Okay lang. Ang saya? Hindi masaya siya. First time airplane, yeah. Meron nang magbisaya. Mag-repent bago umalis. Sige, bumagsak ka. Okay. Kasi, masaya yung Cebu. Ano ba? Kasi parang ibang mundo rin siya eh. Tapos nagbibisaya lahat. Pumasok kayo ng portal? Ay, sinakyan ko yung portal ako. Masaya siya kasi we get to experience yung mga brothers and sisters natin sa Cebu. Which is parang kung titignan ko sa map eh. Ang layo pala. Sabi ko, kala ko malapit lang yung Cebu. So, yung nakita kong layo, sabi ko ang galing kasi from part of Cebu, meron tayong branch churches. And while we were there, it's very, parang nakakapagpala siya kasi nakikita namin yung, nagkikwento sila eh. Alam mo yun, grabe yung welcome nila. Yun din. Grabe yung welcome nila as workers dun sa church na yun. Mga Tagalog kami, they know na kami, na galing kami. But hindi sila nagkaroon ng ng kahiyaan na i-approach kami. Nag-i-English nga ako nung pagpunta. Grabe yung teacher doon, ang galing mag-English, so yung Joke magbibisaya. lang, magkukuryente lang. Kaya ang ganda kasi, grabe yung mga testimonies nila na may mga youth doon na, unang youth doon sa Cebu, ngayon bumalik, di ba? Mayroon din yung mga nanay. Natutuwa ako dun sa isang testimony ng nanay na, alam mo, Brother God, pinag-pray ko sa Panginoon. 5 months na wala ako sa church. Binigyan niya ako ng work na walang pasok Saturday, Sunday. Sabi ko, praise God. Saya niya, nakikita ko yung kagalakan niya na, Brother God, bukas nandito ako. Grabe sila Even yung mga youth nila, even few kasi may mga pasok, but yung nakita namin yung mga bagong youth. Meron sila doon, 3 weeks na 3 weeks na katagal na youth, in-approach kami. Kuya, kayo pala yung sa mission. Sabi ko, approachable ang youth dito. Nagulat kami. Nagulat ako. Sabi niya, dalawa kasi sila eh. Sister, kano katagal na nandito? 3 weeks pa lang ata. 3 weeks ka pala dito. Wow. Sabi ko, grabe yung ng mga taga Cebu. They're really humble. Alam mo yun, wedding na wedding, makita mo, naka-dress sila, pero May wedding din pala yung pinuntahan. ang ganda ng mula Monday wedding, Friday wedding uli yung pinag-uusapan. Ngayon, Sunday wedding, grabe. Kailan pa kayo kakasal? Chill! Paparinig na ata yun. Paparinig. Kaya masaya kasi yung mga first time ko nakakita ng tatlong taong Kakasal. Di ba? But kung titignan mo, they're 6 but they're 3. So masaya siya kasi not only na nakapag-revival din kami. Sabay nilipat namin yung likod ng church. Ang laki. Kala mo iskinita lang. Di ba may iskinita dyan eh. Pag pumasok ka dyan, yung labas niyan, dun sa kabilang street. Pero alam mo, maliit lang yan. Doon, makikita mo, kasi squatter area yun eh. Pag sa labas ng church natin, makikita mo, maayos pa. But mayroon kasing skinita doon na, kala mo, unti lang yung bahay. Pag pinasok mo, ang dami.
As in, yung na ano pa lang namin, ano pa lang, portion pa lang yun ng, so, it's a scatter, sabi, ang daming bata. Kaya makikita mo yung, ano yung pinagpala talaga yung children ministry ng Cebu. Diba? Yung, kaya yung tinuro sa atin na buhay ang Sun Church lalo na pag may children ministry. Kaya makikita natin, di ba, yung mga children noon dati sa Cebu, sila yung kinasal doon. Di ba, sa ano? Sila yung kung sino yung mga naging unang mga youth, mga bata-bata doon sa Cebu, sila rin yung kinasal doon sa ano. So, gulat kami sila yun. Di ba? Kaya masaya rin. Yun. Sila rin. Ano, masaya ka ba? Masaya ka ba? Masaya ka ba? Kung masaya doon, pumunta tayo sa Cebu na. Next time kami naman. Ayun, Hindi na kayo kasama ha. ayun. Aray ko. Sa Sister Len. Tungkol sa Cebu? Hindi, kailangan ikasal. Siyempre, kabala ka. O gusto mo additional or gusto mo straight na Oo, agad? tapos diretso mo na rin sa worship service. Okay. So, bilang nakasama sa isang mission trip, syempre parang nagagalak ako. Kasi nakita ko na Lapit mo yung mic. kung paano ginusto ng mga or pinag-pray ng mga member natin dito galing sa main church na magkaroon ng malasakit or care sa sitwasyon ng church natin sa Cebu. Hindi lang sa of course about the building or about sa church natin, pero yung pastor natin is they still wanted to speak the word of God. Kung ano yung share sa atin ngayon is they have the faith na kung saan hopefully is marami ring ma-invite doon sa Cebu at same lang ng salita ng Diyos yung naririnig din nila na katulad natin. And about naman sa mga pangyayari doon, Parang di ka masaya. Habang nare-report mo sa siya. Iniisip ko ano ba yung mga ano eh. Bukas lang kasi kami halos. Actually, ang dami namin hinugasan. Pero okay lang kasi, of course, Sarap pag mag-pause. maraming hugasin, di ba? Ibig sabihin, maraming nakadalo. At maraming, Kala ko marami ka. maraming Sarap mag-pause, nakarinig ng Word of God. And about naman sa, of course, sa 13th anniversary ng Cebu Holy Joy Church. Happy 13, Cebu. Shout out. Happy 30th, Yeah. guys. Baka naman. Nakakatuwa lang kasi hindi ko man nakita kung ano yung first year nila or how they develop. Pero I saw it how pag-ibig at kabutihan ng Diyos ang nagpalago sa iglesia natin sa Cebu. And yun nga, mapalad din kami kasi we became the guest sa 3 kinasal. And yun nga, it shows us na whatever is your history or nauna ka man or nagkamali ka man noon, it's not that reason para hindi ka maging karapat-dapat entering into a marriage. And simula ng Friday hanggang kanina, in-explain sa atin or binahagi sa atin na yun nga, we are chosen and we are called. Ano ba? Ako kasi naunawaan ko siya or narinig ko siya or natanggap ko siya as pagpapala. Kung saan it's awake me. Na of course nasa sitwasyon tayo na akala natin hindi na tayo karapat-dapat para tumanggap ng biyaya or kaawaan ng Diyos. Pero by that night sa ating gawain, I let
I let the Word of God be the Word of God. Kumbaga, I didn't compare it na I should have the enjoyment or I should accept this. I just let the Word of God na, okay, I will listen. And I listened, and I accept it as, na isa tayo na pinili or tinawag na kung saan it's not beyond our capability na kung saan kasi pag tatawag ng isang tao, 'di ba? It doesn't need to have a decision from them na pwede ba kitang tawagin? 'Di ba when we call someone, we just call them. Uy! Oo, ganun. Hindi natin tinatanong na, oy, tatawagin kita mamaya ganun. Kumbaga, nakita ko siya as, ganun yung ginawa ni God, na kung saan, He just called us because, katulad nung sinabi niya kanina, He know everything eh. Kumbaga, He knows us. He knows who will love Him, or He knows kung anong purpose natin sa Kanya. And yung salita na yun is talagang naging awakening sa akin na you are chosen. Nabanggit din sa atin na do not separate to God. Especially God and God, Jesus and you was joined together by God. Whatever reason or situation you have, huwag mong hayaan na kung anong pinagsama ng Diyos is paghiwalayin ng tao. And nung Friday kasi it was advance, na kung saan it was explained sa atin na you are a bride of Christ. Pero kanina, it was explained sa atin yung situation natin before, bago tayo maging bride of Christ. Na kung saan na-share doon yung story ni Hosea, na kung saan God asked him na mag-asawa ng someone na isang katuto. Na kung saan, maybe, hopefully out of judgment, we see a patutot woman na kung saan, of course, hindi married, na ayaw magpasubmit, at ginagawa yung mga bagay na gusto niya lang. And pinaliwanag sa atin kanina na that was us before. That was yung story ni Jose at nung wife niya was the reflection of our life or our faith. Na kung saan we once a patutot woman who serve other God or serve the world or chooses the world before Jesus. Pero hindi yun naging batayan o naging rason para hindi tayo piliin ng Diyos. Bago yung paglaganap ng ating lumang pagkatao or bago yung mga gusto natin sa buhay. Katulad ng sinabi nakaraang Friday is before the world began, God chooses us. Kumbaga, parang your life before was not the reason for being a bride now eh. Katulad sa binanggit din kanina, kahit na ganun yung situation ng magiging asawa ni Hosea, na situation din natin noon, is God made a way. Kumbaga, yun nga, hindi pa rin natin choice. Kasi, yun nga, nabanggit sa atin na sa ibang church, tinuturo sa kanila na it was their will na to accept God or to accept Jesus as their husband. But the truth was, or the word of God says na God made the way na kung saan
He all prepares kahit na ano man ang estado mo or ano ka man before Amen. para ma-redeem tayo from that past or that character. Na kung saan katulad din sa kwento ni Hosea na kung saan yung asawa niya it was us na kung saan ni-redeem tayo ng Panginoon. At nabanggit doon sa sinabi kanina na it was a 30 siklong pilak. At first, I see it na kumbaga, as a patutot. Parang Ano ba yun? all people has Ha? a will. Ano ba yun? Ano ba? For context, ano ba yung patutot? Patutot. I understand it as kasi, parang nagpapagamit sa iba. Sexually. So, nung nabanggit yung 30 siklong pilak, unang naunawaan ko siya as parang pagkakataon ng iba or pagkakataon ng mundo para agawin tayo. Halimbawa, kunyari, isa akong patuto. This 30 siklong pilak, parang ito yung nagiging way para, maging may-ari ako ng iba. Pero, itong 30 siklong pilak nabanggit sa atin kanina as ginamit ng Panginoon or ipinaliwanag sa atin na kung saan ginamit ito as a price of a servant or hindi na price as a patutot. Kung saan, actually, isang nabanggit sa atin dati na isang pribilehiyo na maging isang servant ng isang Panginoon. So, I think, yun lang yung pinaka nakuha ko sa aral kanina, especially sa isinare ng ating pastor, Adjo. Okay. Ikaw, Brother John, may maad ka ba? Babalikan ulit natin yung tungkol sa... Ang ganda ng example, diba? Nung pinakita sa atin about sa prostitute and then yung relation niya with God. Kasi kung makita natin, diba? Kung i-define natin isang prostitute, alam na natin na wala silang yung parang definite na asawa or sabi na lang natin I think wala rin silang balak kasi it's either dahil sa kanilang mga needs o sa kanilang mga desires katulad na lang, bakit ba nila ginagawa ito? For money, diba? Or siguro dahil sa pleasure. And nakakita natin yung sarili natin doon kung yung compare natin, diba? As Christians, diba? We often do these things kasi minsan ginagawa natin mga bagay na to kasi kumikita tayo or may natatanggap tayo. And then, sabi nga diba dito, na pinagbili ulit tayo, diba? Para, kung titingnan natin sa Hosea chapter 3 verse 1, diba? Nasulat doon. Yahweh said, sa Tagalog na. Sinabi ng Panginoon sa akin, yumaan ka pa, suminta ka sa isang babae na minamahal ng kanyang kaibigan at mga alon niya sa mga tuwid bagay na nanggaya ng pag-ibig ng Panginoon sa mga anak ni Israel. Bagaman sila ay nagsisipihit sa ibang mga Diyos at nagkakagusto ng mga binilong pasas. Sa gayoy, binili ko siya para sa akin na 15 puto na pilak at ng isang homer ng nasebada at ng kalating homer na sebada. At sinabi ko sa kanya, ikaw ay sa akin na maraming araw, ikaw ay hindi magpapatutot at ikaw ay hindi na magiging asawa pa ng ibang lalaki, kahit ako naman ay isa sa iyo. So, grabe yung pagmamahal ng ating Panginoon Diyos sa atin kasi kung titingnan natin sa culture dito, diba?
maging factual tayo. Hindi natin iisipin na magpakasal ng ganitong klaseng tao, diba? Especially alam na natin dahil yung mga bagay na ginagawa niya. Pero grabe yung pagmamahal ng Diyos, diba? Kakaiba. Despite na nakakita na tayo na nag-serve sa ibang mga bagay, pinili pa rin niya tayo or pinipili pa rin tayo ipagbili para tayo maging sa Kanya. So, kung interpret ko to base sa sarili ko, I think nakakita natin na kung bakit pinagpapala tayo, diba? Kasi, again, ginagawa ng mga tao dito na binabanggit is para sa kanilang mga sariling desires or sa sariling kagustuhan, pera, or sabihin natin desire, pleasure. Pero ang ginagawa ng Panginoon Diyos, parang bine-bless tayo para magstay tayo sa Kanya. Pero again, may difference pa rin talaga sa true bride and sabihin natin acting bride, di ba? Kasi sasabihin natin true bride, kahit bigyan ka pa ng, kahit hindi ka bigyan or kahit hindi ka pinagpapala ng Diyos, pero dahil danas mo yung love niya, I think hindi ka nag-separate di ba? But ang nakikita kasi natin dito parang actually parang minamanipulate, di ba? Tinatake advantage of yung blessing. And kapag hindi na tayo, sabi natin pinagpapala, naghahanap na ulit tayo ng ibang panibago. So, there's really a true difference between that. And kung titingnan natin din yung sinabing verse kaganina, yung sa Ephesians chapter 2, di ba? Ephesians chapter 5 pala atin. Verse in 30 to 10, binanggit. Sandali. Ito 31 to 32. For this cause, a man will leave his father and mother and will be joined to his wife. Then the two will become one flesh. This mystery is great, but I speak concerning Christ and the assembly. So, nakakita na binabanggit dito, diba? Sa unang verse, nakasulat doon na iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa. So, I think this also symbolizes yung ating lumang pagtao. Kasi, pag hindi pa tayo kinakasal, sino bang sineserve natin? Diba? I think, ito yung mga parents natin, diba? Sila yung nagiging, sabi natin, taga-utos sa atin siguro. And, pag once na nangasawa ka na, parang nagkakaroon ka na dito ng sarili mong family. So, you have to focus onto something else. So, paano ka makapag-focus kung patuloy mo pa rin sineserve ang iyong mga parents, diba? At hindi ka makapag-progress sa family mo as of now. So, kaya nga sinabi dito, dahil dito, iniwan ng lalaki ang kanyang ama at anak. Kasi I think, dito, yung all self niya is, or yung mga dati niyang ginagawa, dati niyang serve, is iniiwan na niya to serve and be one with Christ. So, I think, ayun lang ang may dadagdag ko ngayon. Ang ganda kasi nung kwento kwento ni Hosea. Actually, ang Book of Hosea yung masabi kong gustong-gusto kong binabasa. Kasi kung unawain natin siya, dito natin makikita yung pag-ibig ng isang husband through Hosea. Kasi kung titingnan natin, di ba, ang nag-utos sa kanya, inutusan ng Panginoon si Hosea. And I think for a man to love, gamitin natin word, yung patutot, di ba? Sa totoo lang, grabe yung masabi ko. Kung titignan, kung titignan natin as face value, kung sino lang sila, di ba? Pwede mong sabihin na parang hindi, parang pwede mo sabihin ano ba magandang hindi magandang maging asawa si Hosea. Bakit kanya? Kasi kung babasahin natin yung story, nagkaroon ng dalawang anak yung
asawa niya. Which is hindi niya anak. Actually, dalawang ah, kasi nga dahil nga patutot siya, of course, she's selling her body. So, hindi natin sure kung sa'yo ba yung anak. So, again, pinag-usapan lamang po namin ito para maintindihan yung word of God. Pero anong command ng Panginoon sa kanya, di ba? Mahal pa rin siya. Bilhin. Then, kunin siya ulit. Tapos pag naginawa siya ulit, kunin ulit. Kaya ang naging anak ni Gomer is dalawang lalaki sa babae. Dito ma-understand natin na ganun yung pag-ibig ni God. Ganun pinakita ni God yung pag-ibig sa atin. That we are like Gomer. Tayo yung babae na masakit man, pero dumadating talaga sa pagkakataon na ang tingin natin sa Diyos hindi complete. Kaya naghahanap tayo ng iba. Kaya umaalis tayo. Kaya yun nga Oo nga, tama yung term na nakikipag-divorce tayo. Tayo yung may gusto. Sigad ang ayaw. Pero dahil nga hindi tayo satisfied, gusto natin yung mas gusto natin, nakakabuti sa atin, even though hindi naman talaga ito nakakatulong or magiging mabuti para sa atin. Pero grabe, hindi pa rin tayo iniiwan ni Lord. Diba? Doon nga natin maunawaan na kahit na kagaya tayo ni Gomer, hindi nag-issue ng divorce si Lord. Ni minsan, hindi. Actually, ma-understand nga natin na ngayon sa worship service natin, sa second part ng worship service natin, mauunawaan natin ngayon na sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus Christ, kumbaga, doon tayo nagkaroon ng contract agreement talaga ng marriage. Kasi di ba, sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus Christ, he bought us Di ba? Doon na tayo binili. Legally, kumbaga, in a legal way. And we understand na sa kamatayan ni Jesus Christ sa krus, doon nabuo ang church. Meaning, yun na, yung kontrata, okay na. Na-build up na. So we are considered husband and wife na. Nga lang, hindi pa tayo kinakasal. Which is yun ang paghihintay natin ginagawa. And I think yun ang nagiging test sa atin ngayon bilang believers kung paano tayo magiging faithful. Diba? Ang nagiging issue lang is na-maintain ba natin yung pagiging faithful? Yun ang mahirap kasi lalo na yung mapapangasawa natin hindi natin nami-meet. Kaya may napanood ako sa isang podcast na pinapakinggan ko. Galit na galit siya at ayaw na ayaw niya ang LDR. Paano kung rinig ko atin Sabi niya parang ang LDR daw yung long-term Long distance relationship. Parang nonsense daw. Kasi kaya nga daw kayo, yun nga, di ba? Kaya nga kayo nagmamahalan. Kasi una, gusto nyo makita isa't isa. Siya lagi magkasama. Tapos magiging long distance pa kayo. Mahirap. Di ba mahirap daw? Di ba na-experience mo yun dati? Easy naman. Para magkita. Which is, okay. Which is hindi po siya madali. Ayun o. Speaking Sa from totoo lang. experience. Speaking from experience ulit. Hindi siya madali. Of course, hindi siya madali. And I think, yun yung nagiging mahirap din sa atin. Na parang, kasi hindi pa natin siya nakakasama Kasi ang hinintay nga natin yung second coming, which is yung kasalan. Pero I think, kung talagang kilala mo at nananampalataya ka sa mapapangasawa mo,
magiging faithful ka. And yun yung nagiging, I think yun yung kailangan natin ma-overcome, na ang concept kasi natin yung nagpapaano eh. Yung, tawag dito, nagbibigay ng doubt. Yung concept kasi natin yung lumang pagkatawasan natin yung nagbibigay ng kaisipan na, ay, hindi naman totoo yan. Na may kakasal tayo sa Panginoon, matagal pa yan, pwede ka muna magloko. Enjoy ka muna. Mag-enjoy ka muna. Diba? And I think parang naging ganun si Gomer eh. Kaya nga, yung gusto ng Panginoon sa atin ngayon, di ba? Yun nga eh. Dapat yung word, yung salita ng Panginoon, hindi lang natin tanggapin. Hindi lang natin marinig, kundi may ipamuhay natin. Just like, yun nga eh, becoming one. Doon papasok yung becoming one na, na ang isa talagang mag-asawa, hindi na talaga sila dalawa. They are one. Kaya nga ngayon, maintindihan natin bakit sinasabi ni Paul sa atin sa Philippians chapter 2 verse 5, di ba? Let us have the same mind as Christ. Kasi kung paano si Jesus Christ faithful na naghihintay. Sabi nga niya sa kung nagkamali sa John chapter 14, ini-prepare ni Jesus, nagpe-prepare si Jesus Christ eh, sa heaven para sa atin. And I think ganun din tayo dapat. Naalala ko nung kinuwento ng pastor natin about sa paano ang kasal sa Israel. Na ang kasal sa Israel, 1 year hindi magkikita yung ikakasal. Pero by contract, married na sila. Kumbaga nauna na yung, sa atin kasi dito sa Philippines, iba po eh. Bago kasi muna yung kontratahan, kasal muna. Pinahol yun eh, yung contract. Pero sa Israel kasi, kontrata muna bago kasal. And I think, which is nakakatawa, yun nga, tulad sinabi ko, ganun yung ginawa ni Jesus Christ. Kontrata muna bago kasal. Wow. Nung namatay siya sa krus. Ay, hiwalay yun. Diba? Kaya nga, babalikan niya tayo eh. Diba? Kaya nga, nakakalungkot na hanggang ngayon, diba? Marami pa rin tao na iniisip ang pagdating ni Jesus Christ. Ay, darating si Jesus Christ dito kasi kukunin niya yung mga ililigtas. I think mali yun eh. Kasi nung unang dating pa lang ni Jesus Christ, yun na yung purpose niya eh. Oo, mga ligtas. Para magligtas. Ngayon yung second coming ni Jesus Christ, isa lang ang purpose niya. Kunin na yun. Kunin yung bride. Yun yung kailangan natin ngayon na maunawaan, especially po sa mga nakikinig po sa amin na once we accepted Jesus Christ, ano na yun? Kumbaga, contract na yun. You already said yes to Jesus Christ. Decided ka na. Decided ka na magpakasal. And I think yan ang nakakalimutan natin ngayon ng mga mananampalataya. We are already, yun na nga eh, sinabi na ng Panginoon, nung una pa lang, hindi pa nalilikha. We are already predestined to Jesus Christ. So once you accepted Jesus Christ, you are now parang saying yes to Jesus Christ. Ibig sabihin, that point na natanggap yung si Kristo, yan na yung point na talagang wala nang iwanan. Parang proposal ring tapos engagement. Oo, di ba? Parang yun na, engagement na agad. Ano na, ring na. Ang problema, may kontrata pa. Yun. Di ba? Yun yung kailangan nating maunawaan ngayon na lahat tayo nag-written contract na ikakasal na tayo. Hinihintay na lang natin yung lugar ng kasalan. Kaya sabi ko, ano Lord, no? Kaya nga napapaisip ako eh, this whole week, ang theme ng Panginoon sa atin, marriage. Talaga. Malapit ka na ba daw, Lord? Di ba? It's so great. Di ba? Yun nga. So, yun nga. Di ba whole week na sabi ko eh. This whole week, marriage ang tinuturo ni Lord. Ano ba to? Foreshadowing na ba, Lord? Foreshadowing ata to. Malapit ka nang dumating. Oh, Kasi, kasalan, di ba? So, kung ganun ba,
Kayo ba mga kapatid, ready na? Ready dress ko. Di ba? Sa- Ako, excited ako na may konting kaba. Ako ba? Yun ang ano ko, excited ako na may konting kaba. Excited na may ikakasal. Ka ba? Pag ikaw yung ikakasal. Yun parang gano'n na, parang for me, excited ako kasi ito nakasalan na eh. Ang inaano ko lang talaga yung kaba ko, bakit ako Di ba? Pero, paano kung ano, this week? Pero para sa akin, parang based sa mga tinuro sa atin, hindi ko ma-explain kung gaano tayo ka-bless kasi, ayun eh, nilatag sa atin na ano eh, na mapapakasalan tayo. Pero nandun sa burden natin yung mind na, shit, ibig sabihin, kailangan ko mag-ready sa, ano, kasi kung paano yung bride nagre-ready sa dress niya, diba, nagre-ready siya sa, nagme-makeup siya. Papaganda. So, ako marunong mag-makeup eh. Alam mo yun, parang, kumbaga sa atin, we're ready in... Nasa parang- preparation. Oo, di ba? Ayun yung inaalala ko rin, parang, Lord, paano yun? Sige, ilatag mo nga. Di ba siyempre, andun yung pagde-deny eh. Ba't paano yun? Ang hirap dun eh, di ba? Pero, alam mo yun, sinabi sa atin kasi, kaya nga, hindi, parang naging tatak talaga sa akin yung sinabi ni Lord na, yung sinabi niya, diba, sa Panginoon, Lord, yung mga nilapit mo sa akin, wala akong nawala. So, ibig sabihin, diba, kaya may gets mo yung sinabi ni Pastor Jong na, ano eh, yung problem ng talaga natin, religious mind eh. Kasi gusto natin ay gawin tayo. But, alam mo yun, ang nakakatuwa lang talaga, ito, parang, oo, dadating sa point na mamahal natin si Lord, pero ang gagawa ng way na yun, si Lord, alam mo yun, parang siya yung maghuhubog sa atin na ganito ako mahalin. Diba? Parang, ibig sabihin, parang wala talaga tayong gagawin. Once na natawag na tayo, alam mo yun, parang, bakit kasi gamitin yung term na sit back and relax eh. Pero ganun talaga yun eh. But, alam mo yun, sa process ng paghayaan natin si Lord na rin kasi yung muhubog sa atin eh. By His Word of God. Kaya, sabi ko, ganito yun eh, nung nasa Cebu, tatlo yung kinasal pero may isa ako dong pinaka-paborito. Di ba? Pangalan si Kuya Jeremy eh. Talaga. Oo, tatay siya. Tayo natin yung kasal na. Nung nakita mo si Ate Jack, ano yung naramdaman mo? Naka-wedding. Iyak lang ako nun. Bakit ka umiyak? Umiyak lang ako kasi hindi na ako single. Hirap. Masaya, syempre. Masaya, diba? Masaya yun. I would... Kumbaga ano yun yung hinihintay ko na. Hindi. Wala nang hiwalayan. Oh. Nung yung dun sa Cebu naman, nakita ko, ito isipin nyo, 50 years old na, diba? Isipin nyo 50 plus years old na lalaki. Diba? Ngayon lang sila ikakasal. At nung naging lover na sila, nung teens pa sila. Hindi ko makakalimutan yung sinabi ng pastor natin, na sabi niya, grabe Kuya Jerry, namangha ako sa'yo. Sa katanda-tanda mo, si ate lang yung nakita mo kaganda-ganda. Sabi ko, grabe. Sabi yung napakinggan pa natin yung kanina. Kasi sinabi doon, diba, sa huli, na doon sa Isaiah 62, basahin natin. 62, Isaiah chapter 62, verse 4 hanggang 5. Sabi doon, Tagalog, hindi ka tatawagin pang pinabayaan, hindi na rin tatawagin pang yung lupain na giba, kundi ikaw ay tatawagin Zepziba. At ang iyong lupain ay buwela, sapagkat ang Panginoon ay nalulugod sa iyo at ang iyong lupain ay tatangkilikin. Sapagkat kung paano ang binata ay nakipagtipan sa dilaga, gayon nakapagtipan ang iyong mga anak na lalaki sa iyo. At kung paano ang kasintahang lalaki ay nagagalak sa kasintahang babae, gayon nagagalak ang Diyos sa iyo. Isipin mo, sa mga tinawag niya na mga magiging bride niya, 'di ba? Even though sabihin natin tinawag tayo, 'di ba? Tinawag tayo ng ating Panginoon. Even though pumupunta tayo sa world, mabalik tayo sa world, we can see na grabe yung kagalakan ng Panginoon na maging bride niya tayo. 'Di ba? Kasi alam mo yung nakita ko yung mukha ni Kuya Jeremy,
the whole time na kinakasal siya, isipin nyo, kasal niya, ganun kasimple lang. Diba? But the whole time, excited, nakikita mo, excited siya, nakasmile siya the whole time na ikakasal siya dun sa bride niya. Pero isipin niyo, diba, dun sa katanda-tanda na yun, diba, na ganong age, it's hard to find na ganun klaseng love. And namangha ako na grabe, 50 years old, you still find joy dun sa kasintahan, no? Wala silang anak, by the way, diba? Sinabi niya sa vows niya, wala man tayong anak, diba? Tayong dalawa man, mamahalin kita hanggang dulo. Wow. Diba? Parang ano yan, Popoy Basyo. Kaya, sabi ko, ikaw na. Yun na. Kaya sabi ko, grabe yung pagmamahal nila. And reflecting sa nangyari kanina and saying na, diba, sabi natin, Pastor, na God treats us like the most precious things in our lives. Parang, grabe, diba? Isipin mo, katulad tayo ni Gomer, diba? Di tayo karapat-dapat, but grabe yung pagmamahal ni Lord. Kaya I think, kaya sinasabi kanina ng second worship service, kaya it's important na magbasa talaga ng Bible. Kasi, hindi natin maintindihan yung love ni Lord kung, ayun nga kung hindi natin siya pinag-aaralan. Kung nakafocus lang tayo sa New Testament. Hindi ko nga alam yun na dun sa Old Testament, kay Hosea, ganun pala eh. So I think kahit sa buhay ng mga yun, hindi yung kulang sa atin na parang di natin nababasa yung Bible. To the point na we're missing out na ganito yung nangyayari sa mga buhay ng prophets na kung saan kahit pala sa buhay ng mga prophets, yung shadow ni Jesus Christ napapakita. Kaya the more na nakikilala natin si Lord, parang the more na, alam mo yun, ganito yun kasi, diba? Hindi ka magpapakasal kung hindi mo pa siya nakikilala. Parang dating lang. Diba? It's same thing sa atin parang, paano mo mamahalin ng lubusan si Lord kung hindi mo siya lubusang nakikilala? So parang, alam mo yun, Kaya siguro bakit, bakit, kaya siguro ganyan, di ba, na may ligawan stage. ligawan stage. Kasi parang, kilalanin mo muna. Kaya ngayon ba, diba? Nagbe-break. Which is, yun nga gusto kong, di ba, parang, pag naging kayo, di ba, ibig sabihin nun magkakilala na kayo? Ayun, Di ba? Oo, tama. Di ba? Dapat parang, so dapat, ang tama palang gawin, pag sinagot ka na, hindi na kayo mag-girlfriend, boyfriend. Kasal na. Oo, kasal na. So tama nga talaga dapat na, nga parang kaartehan lang yung mag-boyfriend kami, 7 years, Live-in, di ba? 15 years. Ibig sabihin, Kung mahal niya isa't isa, oo nga, di ba? So ibig sabihin pala, pag sinabi mong sa atin ngayon, maunawaan natin na pag kayo ay mag-girlfriend, boyfriend, ibig sabihin, nasa stage pa rin kayo naligawan. Tama. Parang kilalanan Kilalanin pa rin. Unless talaga na magsabi ka na, magpapakasal na tayo, yun talaga. Kaya tumatak sa akin yung sinabi mo na fake yung pagmamahal pag hindi pa kayo marry. Parang mapapatunayan lang yung pagmamahal kung gusto mo siya pakasalan. Diba? Kasi sa tingin ko doon lang hantong din eh. Diba? Parang kung ayaw nyo magpakasal, diba? Parang ngayon nga, yung pinag-usapan natin, parang andali. Tama, sanay ako, pinalala ko eh. Andali na lang umalis, andali na lang, ayun nga, maghanap ng iba pag Kaya I think parang, yun nga, ayun yung kailangan natin na parang, kilalanin pa natin si Lord. Parang, problema kinantarata na tayo ni Lord eh. Yun nga, di ba? Parang, dahil hindi kasi natin nababasa or hindi natin nakikilala si Lord na lubusan sa salita niya, feeling natin yung love ni Lord fantasy lang. Oo, parang... Kaya hindi tayo nag-grow. Kaya hindi natin parang hindi natin... Hindi rin tayo makapagmahal eh. hindi natin may pakita yung pagmamahal natin kay Lord ng... Kumbaga, hindi natin siya maibigin ng sobra. Ng talagang buong puso. Kasi hindi mo siya kilala. Ang alam mo lang, ganito siya, nag-uutos siya, inuutosan ka. Kaya ang dating sa'yo, parang siya, boss. Namatay siya. Ganun lang. Kaya di ba? And I think, ang ganda nga na, Kilalanin. kailangan natin siyang kilalanin. Buti pa si brother, pangalan niya? Jeremy. Wow, for Ngiting tagumpay, grabe. 50 plus years since ang mga kabataan nila, sila lang, no? Sana all. Grabe. At mula teens nila hanggang ngayon, isa lang babae lang ang tinignan niya. Grabe talaga.
Ikaw na! Grabe. Parang may problema dyan. Ang galing. Kaya nakakamangha yung testimony nila eh. Parang, kumbaga itutulad mo sa buhay natin manampalataya. Grabe, ano yun, nangangalunya tayo in front of God, but si God pa rin, ano eh. Alam mo yun, wala eh, tinawag kita eh. From the beginning, tinawag kita eh. Napakaganda po ng message ng Panginoon sa atin. Hindi lang po ngayong araw, hindi lang no Friday, but this whole week. Amen. And sana po sa mga nakikinig po at makikinig sa program, yun din po ang payo namin, yun din po ang iniiwan namin sa inyo. And hindi lang yung mga pinag-usapan, magbasa pa kayo. Ganun talaga, yun nga. I think yun talaga ang need natin ngayon, magbasa, di ba? Kasi grabe yung mapapangasawa natin. Grabe kung makikilala natin siya. Simula, ready na eh. Oo. Kung maunawaan natin siya, I think talagang hindi tayo, makikita mo yung sarili mo eh. Talagang masabi mo na hindi tayo worthy para sa kanya, pero napakapalad natin, pinili niya tayo. Amen. Diba? So, yun po, sana po kahit pa paano nakatulong po kami sa inyo sa pamamagitan na pag-share po namin. Bilang pagtatapos po, sige po, Brother Jan, i-lead mo yung prayer natin. Tayo po man lang. Ma, patuloy ka. Mama, lumalapit ma sa mga oras na to na patuloy pa, mama, palangaan, ma, mga gatong oras na kami yung kakasal, ma. Patuloy, ama, tulungan niyo kami, ma, manatili, ma, hanggang sa dulo, ama. Hanggang roon, ma, sa iyong kalangitan, ma. Na ikaw lang lamang ang makikita namin, ma, mapapangasawa, ma. Patuloy niyo kami, ma, turuan, ma. Sana ayon po sa tisipan, ma, sa mga salita, ma. Patuloy niyo din kami yung mga gabayan sa ganitong gawin at ganun din po ma sa mga nakikinig ma sa mga oras na ito ma. Tulungan niyo rin po sila ma na tuloy na maunawa naman ang mga salita ma, ang inyong will ama. Patuloy niyo kami ama, tulungan ma sa mga gawain ng ganito ama at bigyan kami ma ng lakas ama at karunungan ma na may payag ang salita ma sa mga hindi pa nakarinig ama. Patuloy mo mas matulungan mo magkaroon ng puso man na maging tunay na asawa niyo po. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. God bless.